Marcos Kapitulo 7. At nakisama sa kanila ang mga Fariseo, at ilan sa mga eskriba, na nagsipanggaling sa Jerusalem. At kanilang nangakita ang ilan sa kanyang mga alagad na nagsisikain ng kanilang tinapay ng mga kamay na marurumi, sa makatuwid bagay mga kamay na hindi hinugasan. Sapagkat ang mga Fariseo, at ang lahat ng mga Hudyo, ay hindi nagsisikain, kundi muna mga hugas na maingat ng mga kamay, na pinanghahawakan ang mga salit-saling sabi ng matatanda. At kung nagsisipanggaling sila sa pamilihan, kung hindi muna mga hugas, ay hindi sila nagsisikain, at may iba pang maraming bagay na kanilang minana, upang ganapin, gaya ng mga paghuhugas ng mga inuman, at ng mga saro, at ng mga inumang tanso. At siya'y tinanong ng mga Fariseo at ng mga eskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi nagsisilakad ng ayon sa salit-saling sabi ng matatanda, kundi nagsisikain sila ng kanilang tinapay ng mga kamay na karumal-dumal? At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayon sa nasusulat, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi, datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos, at inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao. At sinabi niya sa kanila, totoong itinatakwil ninyo ang utos ng Diyos, upang manggaganap ninyo ang inyong mga salit-saling sabi. Sapagkat sinabi ni Moises, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at, ang manungayaw sa ama o sa ina, ay mamatay siyang walang pagsala. Datapwat sinasabi ninyo, kung sabihin ng isang tao sa kanyang ama o sa kanyang ina, yaong mangyayaring pakanabangan mo sa akin ay korban, sa makatuwid bagay, hain sa Diyos. Hindi na ninyo siya pinabayaang gumawa ng anuman na ukol sa kanyang ama o sa kanyang ina. Naniwawalang kabuluhan ang salita ng Diyos ng inyong salit-saling sabi, na inyong itinuro, at nagsisigawa kayo ng iba pang maraming bagay na kawangis nito. At muling pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sinabi sa kanila, pakinggan ninyong lahat ako, at inyong unawain. Walang anumang nasa labas ng katawan ng tao, na pagpasok sa kanya ay makakahawa sa kanya, datapwat ang mga bagay na nagsisilabas sa tao yaon ang nakakahawa sa tao. Kung ang sino man ay may pakinig na ipakikinig ay makinig. At nang pumasok siya sa bahay na mula sa karamihan, ay itinanong sa kanya ng kanyang mga alagad ang talinghaga. At sinabi niya sa kanila, kayo baga naman ay wala ring pag-iisip. Hindi pa baga ninyo nalalaman, na anumang nasa labas na pumapasok sa tao, ay hindi nakakahawa sa kanya. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. At sinabi niya, ang lumalabas sa tao, yaon ang nakakahawa sa tao. Sapagkat mula sa loob, mula sa puso ng mga tao, lumalabas ang masasamang pag-iisip, ang mga pakikiapid, ang mga pagnanakaw, ang mga pagpatay sa kapwa-tao, ang mga pangangalunya, ang mga kasakiman, ang mga kasamaan, ang pagdaraya, ang kalibugan, ang matang masama, ang kapusungan, ang kapalaluan, ang kamangmangan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay sa loob nagsisipanggaling, at nangakakahawa sa tao. At nagtindig siya doon, at napasa mga hangganan ng Tyro at ng Sidon. At pumasok siya sa isang bahay, at ibig niya na sinumang tao'y huwag sanang makaalam, at hindi siya nakapagtago. Ngunit ang isang babae na ang kanyang munting anak na babae ay may isang karumal-dumal na espiritu, pagdakay ng mabalitaan siya, ay lumapit at nagpatira pa sa kanyang paanan. Ang babae nga ay isang Griga, isang Syrophoenician, ayon sa lahi. At, ipinamamanik niya sa kanya na palabasan sa kanyang anak ang demonyo. At sinabi niya sa kanya, pabayaan mo munang manggabusog ang mga anak, sapagkat hindi marapat na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon sa mga aso. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanya, oo, Panginoon, kahit ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumo ng mga anak.
At sinabi niya sa kanya, dahil sa sabing ito humayo ka, nakaalis na ang demonyo sa iyong anak. At umuwi siya sa kanyang bahay, at naratnan ang anak na nakahiga sa higaan, at nakaalis na ang demonyo. At siya'y muling umalis sa mga hangganan ng Tyro, at napasa Sidon hanggang sa dagat ng Galilea, na kanyang tinahak ang mga hangganan ng Decapolis. At dinala nila sa kanya ang isang bingi at util, at ipinamanik nila sa kanya na kanyang ay patong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inihiwalay niya ng bukod sa karamihan, at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga niya, at siya'y lumura, at hinipo ang kanyang dila. At pagkatingala sa langit, ay siya'y nagbuntong hininga, at sinabi sa kanya, Ephatha, sa makatuwid bagay, mabuksan. At nang gabuksan ang kanyang mga pakinig, at nakalag ang tali ng kanyang dila, at siya'y nakapagsalitang malinaw. At ipinagbilin niya sa kanila na kanino mang tao ay huwag nilang sabihin, ngunit kung kailan lalong ipinagbabawal niya sa kanila, ay lalo namang kanilang ibinabantog. At sila'y nangagtataka ng di koasa, na nangagsasabi, mabuti ang pagkagawa niya sa lahat ng mga bagay, kanyang binibigyang pakinig pati ng mga bingi, at pinapagsasalita ang mga pipi.